Isa umano sa mga posibleng rason bakit tinanggal ng Kyoto Hanari si Jamie Malonzo sa kanilang koponan, inilabas sa report. Proud namang ibinandera ni Coach Tab Baldwin ang posibleng pagpasok ni Kimani Ladi sa Gilas, Pilipinas, pero meron siyang isang hiling. At si Coach Norman Black, sinabing hindi na ganun kadaling manalo ng ginto sa SEA Games kumpara dati kung saan nila kinuha ang gold medal kasama ang mga college players. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Marami ang nagulat nang bumulaga sa balita ang pagtanggal ng Kyoto Hanaris kay Jamie Malonzo sa kanilang kasalukuyang hanay. Maraming katanungan ang hindi nagkaroon ng kasagutan at sa artikulong inilabas ni Homer Sison, pinalutang nito ang isang posibleng dahilan. Tanong, ano nga ba ang posibleng rason sa isyong sangkot si Malonzo? Tutukan natin ang report ni Homer Sison sa spin. Wala sa tamang kondisyon ang isang lumabas na theory ayon sa isang taong may alam sa sitwasyon ni na Jamie at ng bilig. Sa isang panayam sa telepono, may bahid ng katotohanan ng hinalang ito dahil halos hindi nagamit si Malonzo noong 2025 FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia nitong Agosto. Well, mahirap mag-speculate mga ka-playoffs, diba? Pero base kasi sa source ni Homer Sison yung balita na to. At ayon na rin kay Homer, may posibilidad dahil bukod sa hindi nagamit ng matagal si Malonzo sa Asian Games noong August na ginanap sa Saudi Arabia, kakabalik lang din niya mula sa matagal na pahinga bunga ng injury, di ba? Kaya kung titingnan nating mabuti talaga, hindi imposible yun eh. Kung ikaw yung player na bakante ng matagal dahil injured ka, pwedeng sabihin talaga na wala ka pa sa tamang kondisyon. Kung maalala din natin yung mga pahayag ni Coach Tim nung time na bago siya sumalang sa Ginebra matapos ang recovery sa injury, sinabi niya mismo na hindi pa talaga 100% ang bata niya doon. Tapos nung sumalang na sila sa Asian Games, bumulaga ang pagpirma ni Malonzo sa Kyoto Hanaris ng kontrata, di ba? Marami nagsabi na isa yun sa rason bakit hindi siya naipasok ni Coach Tim sa bakbakan kahit kailangan ng kanyang serbisyo sa Gilas. Naipasok na lang siya nung papatapos na ang competition, tapos hindi rin siya ganun katagal. So kung ikaw ang player na katulad ni Jamie Malonzo, walang matagal na exposure sa bakbakan, Ginebra or Gilas, tapos papasok ka sa isang koponan overseas na naghahanap ng makakatulong sa kanilang team para umangat, medyo mabigat talaga yon. Patunay doon yung average niya, grabe ang baba ha, 1 point, 1 rebound sa loob ng 6.2 minutes ng paglalaro sa Kyoto Hanaris at isang panalo lang ang nakuha nila sa koponan sa 5 bakbakan sa court. Black eye ito mga ka-playoff sa karera ni Malonzo, tapos hindi pa siya pwedeng bumalik sa PBA dahil ban siya ng 3 taon. Sakat ng ulo, di ba? Pero ganun talaga yung buhay eh. Minsan naaayon sa iyo yung pagkakataon pero malimit hindi dahil na rin sa mga hindi inaasahang pangyayari. At yun ang nangyari kay Jamie Malonzo. Masakit, di ba? Kung mabigat ang nangyari kay Jamie Malonzo sa Japan B-League, proud naman na ibinandera ni dating Gilas coach Tab Baldwin ang pagpili ni Coach Norman Black kay Kimani Ladi. Dasal din niya na hindi mabago ang patakaran ng organizing committee para tuluyan itong makabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas sa SEA Games. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tab sa report ng Spin. Sana tanggapin niya at sana hindi magbago mga patakaran na maaaring pumigil sa kanya na makapaglaro. Pero kailangan pa rin natin maghintay at tingnan kung ano yung mangyayari. Sigurado ako na masaya siyang makapagsuot ng jersey ng Gilas para magsilbi sa bansa at magiging proud kami sa kanya kung mangyayari yon. Sigurado din ako na honor siya dahil ganun talaga siyang klase ng tao. So yung rule pa rin ang kinatatakutan ng lahat, di ba? Rule ng Thailand na posibleng magbago sa isang iglap. Pwede kasing sabihin ng organizing committee na ipatupad na lang nila ang FIBA rule kung saan yung mga pwede lang ang makakapasok sa bawat koponan eh. Yung allowed lang ng FIBA. Yung allowed lang ng FIBA, isang naturalized player lang, di ba? Yun yung mabigat doon mga ka-playoffs. Kaya nga sinasabi ni Coach Tab, sana hindi magbago ang rule na napagkasunduan na dati na passport lang ang kakailanganin ng bawat player para mag-represent ng bansa. Tapos noon, okay na. Pero siguro pag-usapan din natin ang pahayag ni Coach Tab tungkol kay Kimani Ladi. Bilang coach ng Ateneo, alam na alam niya ang kakayahan ng kanyang player or players. Kaya yung excitement niya dito, kitang-kita sa pahayag niya. Actually, may kay naman talaga. Kasi nga, bilang isang 6'8 forward sa hanay ng Ateneo, may average si Ladi na nakakatakam talaga sa isang coach. Nagtala lang naman siya ng 15 points, 8.14 rebounds, 2 assists, 1 steal, at halos isang block sa loob ng 7 bakbakan mga ka-playoffs. Mabigat yung resume niya ha. Pwedeng sandalan talaga sa SEA Games. So sana nga wala nang mabago sa lahat ng dati nang napagkasunduan para hindi na mabago ang lineup na binubuo ni Coach Norman Black.
Yung statistics kasi nila, sobrang statement na yun mga playoffs para sabihing matibay siya talaga sa bakbakan. Siyempre iba yung SEA Games, iba't ibang bansa ang kalaban doon. Pero may kakayahan kasi sila na pwedeng sandalan ng Gilas Pilipinas. Habang proud si Coach Tab Baldwin sa posibleng pagpasok ni Ladi sa Gilas Pilipinas, inamin naman ni Coach Norman Black na marami na ang nagbago mula nang mapanalunan nila ang ginto sa Jakarta, Indonesia noong 2011. Ayon sa kanya, hindi na ganun kadali na makuha ang gold medal kumpara dati. Kung bakit, narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Nagawa na natin yan sa Indonesia. Maswerte tayong nakuha ang gintong medalya nung taon na yon, kasama mga college players. Pero ngayon, malaki na ang pinagbago ng basketball sa Timog Silangang Asya. Dati, ito ay isang torneo na inaasahan nating mapapanalunan dahil alam natin na mas mataas ang antas ng talento ng mga Pilipino sa region. Pero ngayon, malaki na ang inilakas at iniasenso ng ibang mga kupunan kaya hindi na ito kasindali katulad ng dati. Gayunpaman, naniniwala pa rin ako na may sapat tayong talento para magtagumpay, lalo na kung makukuha natin ang pinakamahuhusay na manlalaro. Alam niyo mga ka-playoffs, nagsasabi lang na totoo si Coach Norman. Kung dati kasi madali na nilang talunin ng ibang bansa, ngayon hindi na ganun kadali. Nakita natin yan nung talunin ng Indonesia ang Gilas sa SEA Games, di ba? Nakabawi na lang si Coach Chot ng 2023 edition ng SEA Games. Patunay yun na napalakas or nagpalakas or lumakas na talaga ang ibang bansa sa larangan ng basketball dito sa Southeast Asia. Hindi na katulad dati na kapag sumalang ang Gilas, halos sure win na dahil malalakas ang mga player natin dito. Para sa akin, isa lang ang sinasabi ni Coach Norman huwag masyadong umasa dahil hindi biro ang kakaharapin ng Gilas sa Thailand. Marami na rin silang star players na pwedeng gibain ang anumang pader na inihahanda ni Coach Norman at tuluyang agawin ng gold medal sa atin. Yung Indonesia, naniniwala rin tayo na hangad nilang agawin muli ang kampyonato sa region. Malaking banta pa rin sila kung tutusin, di ba? Ganon din ang Cambodia and of course yung Thailand. At yan yung nasa isip ni Coach Norman. Kaya gusto niyang bumuo ng matigas na kupunan Ayaw niyang mabigo, pero bukas ang isip niya mga ka-playoffs na hindi na ganun kadali ang susuungin nilang giyera sa SEA Games ngayong Disyembre. So guys, maraming salamat.